Sa Uplift Group 2 Cash Assistance ng DSWD, pwede na tayo mag-enroll ng GCash or Land Bank. Pero bakit yung iba nung kinlik itong accept and continue dito sa Uplift ay nagkakaroon ng error na katulad nito? Ano yung dapat gawin? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung meron ka ng eGov account, pwede mo nang i-update yung Uplift account mo. Pwede kang mag-sign in sa Uplift gamit ang eGov na email address or phone number mo. Makikita yan dito sa account sa eGov app. At kapag nag-sign in ka nga, either yung email address or phone number, hinintay ang OTP, in-enter ito, at in-enter din yung PIN or MPIN mo sa eGov, dapat ay makita mo itong allow Uplift to access your eGov data. Kapag kinlik mo itong accept and continue, dapat ito yung makikita mo. Pero may iba na hindi ganyan yung nakikita. Instead, no prior payout assistance or no record found kapag chinek nila kung eligible ba sila. Bakit kaya ganon? Ang sinabi mismo ng DSWD ay dapat nakatanggap ka muna ng 2,000 pesos na manual payout bago ka makapag-update ng record mo sa Uplift. Malinaw dito na sa Uplift hindi tayo nag-register. Instead, in-update or nag-enroll lang tayo ng GCash or Land Bank. Mag-sign in tayo gamit ang eGov account. Ngayon, kung hindi pa kayo nakakakuha ng manual payout, hintayin nyo na makakuha kayo nun. At after nun, dapat ay nasa Uplift Group 2 listahan na kayo at pwede nyo nang ma-enroll yung GCash or Land Bank. Pero kung wala pa din, halimbawa ganito yung error ninyo at nakakuha na nga kayo ng manual payout, huwag kayo nga alis dun sa site kasi dala yung phone ninyo na meron na kayong eGov account, magpa-assist kayo doon sa taga-DSWD at ipacheck bakit ganito pa rin yung error na nakukuha ninyo gayong nakareceive na kayo ng manual payout. Possible kasi baka hindi nalagay sa listahan or sa group 2 list or baka naman may issue that time. Pero ang suggestion ko nga, dapat mag-sign up na sa eGov. Dapat ready na to pag pumunta doon sa payout site para makuha na yung 2,000 pesos na cash. And then later on, kapag ready na yung eGov ninyo, ay pwede na kayong mag-sign in dito sa Uplift mismo. Ngayon naman, kung may question kayo na paano mag-enroll sa eGov, madali ba yung gawin? Very quick, daanan lang natin yung proseso sa pag-register sa eGov. Sa Play Store or sa App Store, kung saan kayo nagda-download ng mga apps, ito yung itsura niya sa akin. I-search nyo lang yung eGov install and then i-download nyo lang hanggang sa completely ma-install na nga at i-open yung app. Mula dito, mag-sign up na. Gamitin ninyo or ilagay ninyo dito yung complete name ninyo at email address. Dapat meron na kayong email address na active at phone number din kasi magpapadala ng mga code dyan. Click natin yung create account kapag nakapag-register na. Ilagay dito yung 6-digit code na na-receive doon sa email address. Ito yung code ko, i-enter ko lang siya. Cellphone number naman, i-enter ko yung phone, next ulit, at magpapadala ng OTP. Ito yung na-receive ko, i-enter ko lang siya dito. And then, mag-setup na ng MPIN. Yung MPIN, yung pinaka parang password mo sa eGov app. Ito rin yung gagamitin mo sa Uplift account mo kapag i-enroll mo na yung GCash or Land Bank. Click natin yung next. Dapat twice i-enter yung MPIN at dapat mag-match siya para makapag-proceed sa next step. Sa eGov nga pala, hindi pa tayo natatapos dyan kasi kailangan siyang i-verify. For some cases, pwede kayong hingan ng ID. Sa akin kasi hindi na ako hiningan. Pero almost pareho lang din naman yung proseso sa pag-selfie at pag-take ng picture ng ID. Dapat original, dapat malinaw yung pagkakakuha. Click natin itong verify. Tatlong info yung kailangan i-provide. Citizenship at birthday dito, maging gender. Kapag okay na yung first page, tap next. Current address naman, kung saan kayo nakatira ngayon. Click next. At sa third step, ito siya, review na lang. Kapag may kailangan i-correct, edit nyo yung details. Kapag wala naman, click next. Signature na, tap continue, confirm natin. Ito na yung sa selfie. Again, sa akin hindi na ako hininga ng selfie. Possible kasi na nung nilagay ko yung complete name ko, na-detect na meron akong digital ID o yung national ID. Tap to launch camera. Pwede nyong i-tap while using the app or only this time. Basta i-approve nyo lang yung camera. And then, hintayin nyo lang. Sundin yung instructions sa bandang taas. Minsan papalapitin kayo. Minsan kailangan nyo mag-blink or kumurap. And then keep still. Ibig sabihin, wag na kayong masyado gumalaw. From there, hintayin nyo na lang yung countdown, 3, 2, 1, hanggang sa maging okay na. Pwede nyo i-retake kung hindi kayo satisfied sa picture ninyo kasi parang ito yung magiging picture nyo sa eGov app. Click ko yung yes, I'm happy. Okay.
So, meron na tayong eGov account na pwedeng pang sign in doon sa Uplift account natin. At possible malito kayo kasi may iba na nag-expect na yung Uplift ay nasa loob ng eGov app. Unfortunately, sa ngayon, wala. Hindi ko alam kung magkakaroon ng update sa future. Pero ang gagawin nyo kung meron na kayong eGov account, instead na sa Play Store, dahil nga hindi siya app, pupunta tayo sa website nila. Pwede nyong i-open yung Chrome ninyo, ito siya, or yung Google. Pumunta sa website, uplift-g2p.dswd.gov.ph at dapat ito yung una nyong makita. Hindi ko alam kung mag-update sa future pero privacy notice yung una kong nakita agad. Tap ko lang yung continue at dito na dapat mag-sign in gamit yung eGov. Again, dapat nakakuha na kayo ng manual payout para makapag-sign in na dito gamit nga yung eGov MPIN maging yung phone number or email address. At kapag in-accept and continue, pwede na kayo mag-enroll ng GCash or Landbank sa ngayon. Sa future, di ko alam kung pwedeng i-update or i-enroll dito yung Maya or iba pang wallet. That's why dapat ready na rin yung GCash ninyo aside sa eGov account ninyo, katulad nito. So, kung i-summarize lang natin, mas maganda na makinig sa barangay kung kailan kayo makakakuha ng manual payout doon sa site. Dapat ready na yung GCash at yung eGov app. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.